Mabatas sa payag ni Pastor Apollo Kibuloy na sadyang pinag-aagawan daw siya ng mga babae at ngayon pinaparatangang nanggahasa. Sabi parang isang kongresista, wag naman daw feelingero ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Oh. Ayan, teka muna ha, pinagtatawanan daw si pilingero si Kibuloy. Ayan. Pinagtatawanan. Kaya po doon sa manunood ng replay, no? Lagay nyo rin po diyan kung kayo ay naniniwala sa mga sinabi ni Kibuloy. Doon sa hindi manunood ng replay, boto po kayo. Naniniwala kayo sa statement ni Kibuloy? Yes or no? Pati sa Facebook, lagay nyo na rin diyan ha. O, naniniwala ba kayo sa komentar sa statement ni Kibuloy or hindi? Kasi po i-connect natin diyan mamaya. Okay? Meron pong isang vlogger sa bandang uli po, talagang binabanatan si Kibuloy. Parang ginawa siya ng Diyos para ang kanyang assignment sa mundo ay banatan si Kibuloy. Mamaya, papakita ko po sa inyo, pag-usapan natin yan sa dulo. Okay? Kasi doon daw sa statement niya, karamihan daw na nagko-komentaryo ay hindi naniniwala sa kanya at pinagtatawanan daw si Kibuloy. Kaya po gumawa ako ng survey na yan. Okay? Pati na rin sa replay, yes, sagat na rin kayo. Para mapatunayan natin, totoo ba? Totoo bang walang naniniwala kay Kibuloy? Totoo bang pinagtatawanan siya? Kasi ito po yung sabi ni vlogger. Okay? Na parang nanggagalaiti at galit na galit sa kanya. Okay? So, sagutin po natin para ito po ang kasalanan ko. Ano? Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin, single ako, kaya pinag-aagawan ako. Yun, sana all! Ito yung tinatawag na pogi problems, no? Okay, sige. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Huwag kang feelingero. Ako, eto na. Ano pangalan nito? Ate, hindi. Ito sa akin, Yung meron kasi mga bagay na tama ang komentaryo. Kaya lang, minsan, kahit tama yung komentaryo mo, dapat merong kang kay. Merong kang kay para magsalita ng ganun. Ating, Madam, Congresswoman, Senator, Vice President, President, tawagin na po kitang lahat. Madam Franz Castro, parang wala, of all people naman ata, parang, hindi, medyo hiyang-hiya ako kung ikaw pa ang mangi-insulto kay. Ikaw pa magsasabi, ay hindi ko sinasabing mali yung iyong kasi baka naman, di natin alam, di ba? It's not for me to judge kung pilingero si Kibuloy o hindi, pero coming from you? Really? Franz Castro, iyang-iya naman ako sa kagandahan mo. Parang ang bango-bango mo. Ano lang ako po ang taong hindi pumapasok sa personal. Alam nyo yun, di ba? Ayoko na personalan. So hindi ko po pine-personal si Madam President, Vice President, Senator, Madam Franz Castro. Lahat ng posisyon bigay ko na sa iyo, Major, General, lahat. May po kita pine-personal. Pero wala ka sa lugar, Madam. Wala ka sa hindi ikaw dapat nagsasalita ng pilingero si Kibuloy. Kasi pagka yung mga ganyan at nagsasalita ka, instead na maniwala yung tao, ang dating pa nun, medyo inggit ka, bitter ka. Di ba? So, yung pananalita, iayon sa ganda. Hindi ko siya sinasabing pangit, okay? I mean, basta lang, may mga bagay na
dapat naaayon ka sa iyong kalalagayan. 'Di ba? So, parang mali yung ano mo, mali yung statement mong yun, ano. Congresswoman, party list, Franz Castro. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. At dito naman Yan ang sagot ni ACT Teachers Party List Representative Franz Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kahapon, hindi tayo matitigil sa mga yan kasi may statement si Kibuloy bukas, which is today, gaganti ang mga yan. O, di ba? O, tama tayo. Romesbak. O, at sabi ko yung gaganti, hindi sila mismo. Not the people involved. Pero yung mga tao nila, yung mga taga-tahol nila, yung kampon nila. O, eto na, pasok party list. Oh, eto na, sasaklolo sa kanilang hari. Oh, yung hari nilang si Tambaloslos, saklolo, party list, number 1, Franz Castro. Oh, ayan. Di ba? Sasaklolo. Bukas, si Kibuloy naman ang ano. Eh, yun po ang punto natin. Hindi magsasagutan at magsasagutan na yan. Bakit? We live in a country of chismis. We want trial by chismis. We want trial by publicity. Batuhan ng chismis. Instead na tumatahimik kayo, dinadala nyo sa korte, it's not for us to judge, it's not for me to judge, it's not for me to decide kung mabuti o masamang tao si Kibuloy. Ang punto lang, dalahin sa korte, tapos ang usapan, move on kayo, magtrabaho kayo kung ano ang dapat nyong gawin. Ang problema, ang hilig nyo sa ganyan. Ang hilig nyo sa mind conditioning. Ang hilig nyong sumausaw, maybe in preparation for 2025 election. Eh, TV mileage yan. Media yan eh. O, di ba? Puro kayo election. Puro kayo, hindi ako naniniwala in aid of legislation yan. In aid of election yan. Kalokohan ninyo. Pwede naman kayong gumawa ng batas nang hindi kayo patibi ng patibi. Dalhin na sa korte yan, tapos na, magtrabaho kayo. Ikaw pa nagagalit, feeling si Kibuloy, ha? Hiyang-hiya ako sa'yo. Castro sa inilabas na pahayag ni Pastor Apollo Sabihin nyo, feeling si Kibuloy. Kagagandan nyo. Kibuloy kahapon. Dito itinanggi ng Eto, isa pa ito. Ha? Hindi ko type yung ano nito, ha? Oh. Yung dinidiinan si Kibuloy, ang nilabas na picture ni Sara. Kasama si Kibuloy at naka-green. Anong dating? Di ba? Kinukonsinte, kakampi ng Duterte. Ayan. Alam nyo po, yan mismo, na ang topic nito ay yung kasamaan ni Kibuloy. Tapos yan ang picture nilalabas. This is for 2025. Yung nangyayari ngayon, mga kababayan ko, that is in preparation for 2025 election. Bakit? Midterm election, kailangan ng numero. Puposisyon na yung kampo ni Tamba, puposisyon na yung kampo ng Pula, at syempre, ang DDS. At gusto nilang pabahuin. Ayaw nilang lumakas ang DDS this coming 2025. Kaya ito, pasasamain talaga ito si Sara. Pag masama ang dating ni Tatay Digong, masama ang kampon ni Sara. Masama ang Duterte. It follows. Nakita mo, naka-green pa sila, oh. Yan. Yan sila. Wala na pong tigil yan. Dire-diretso na po yan. Maniwala kayo. Wala na magdidemanda. Lahat yan iimbestigahan na sa Senado. Ay, iimbestigahan yan sa... Hindi ko sinasabing walang karapatan ng Senado o ang Kamara. Pero ano na yan? Dadami pa yan. Kasi marami dyan magpapapogi. Hindi ko sinasabing lahat nagpapapogi, pero marami dyan magpapapogi. In aid of 2025 election.
pagalingan kasi nagpe-prepare. Yan nga pinag-uusapan ngayon, nagpe-prepare na sila. Pumuposisyon na ang mga politiko. Kailangan ng numero. Kailangan ma-maintain. Isipin mo pag nakapasok ang marami sa Congress, sa House at sa Senado, mga kaalyado ni Tatay Digong, tapos sila. So talagang gigipitin ang Duterte para itong mga politiko dumistansya sa Duterte. Yon. At hindi makuha ang numero sa 2025. Kaya lang medyo nagba-backfire. Bakit? Lalong lumalakas ang suporta ng Duterte sa taong bayan. Pastor ang mga aligasyong nanggahasa at nang abuso siya ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Bukod dito, Abuso ang picture si Sara. 'Di ba? Sino ba pinagbintangan ni Kibuloy doon? 'Di ba si Marcos, si Lisa at saka si Speaker. Ang pinakitang picture kasama si Sara. Galing. Galing, no? Galing! Galing niya. ito iginiit ng pastor na may sabwata ng Central Intelligence Agency at Federal Bureau of Investigation ng Amerika kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para ipadukot at patayin si Kibuloy. Pero kung si House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang tatanungin, malinaw na pambabastos na raw sa batas at mga opisyal ng Pilipinas ang mga pahayag ni Kibuloy. Me is a pastor. He commands a strong Eh, siyempre, tingog ka eh. Oh, di ba si Congressman Jude Asidre? Oh, di tingog ka. Kalokohan naman kung meron ka. Kalokohan naman kung kinontra mo si malabo pa sa pagsikat ng araw. Ala ka naman kontrahin mo. Hindi. Totoo yung sinabi ni Kibuloy patungkol sa aming speaker na si Tamba. Di ba? Eto na mga party list. Pasok. Eto na sila. Eto na ang mga resback. Oh, sila sasagot. Kinukuyog na si Kibuloy. Ay nako. a good number of people around the world. He knows what he's doing. He knows that he's clearly defying the law. He knows he's injuring. Ulitin ko po disclaimer lang po. Hindi ko sinasabing tama si Kibuloy. Hindi ko rin siya sinasabing mali. Hindi po ako judge. Kaya nga ang sabi ko, kagaya rin ang sinabi ni Kibuloy. At sinabi rin nila Attorney Panelo, dali na yan sa korte. Sinasawsawan nyo eh. Sawsawero kayo eh. Bago pa sinabi ni Kibuloy yan na po ang stand ni Coach Oli. Yan na po ang stand ko. Actually, kay Ka Eric pa lang yan na sinasabi ko. Pairalin ang due process. At ako po, mine-maintain ko yung stand ko. Simula pa kay Bantag, kay Jobelin pa lang, kay Bantag, kay Tebes, yan na po sinasabi ko. Pairalin ang due process. Huwag niyong gawing circus. Huwag kayong umepal dyan. Dalhin niyo sa korte. Ba't ba ayaw niyo sa korte? Di ba? Alam naman ng tao kung bakit. Okay? Hindi, ganun din. Ganyan din sinabi ko kay Bantag, kay Tebes. Parehas. Kay Jobelin. Sa korte. Korte. Patas. Antayin natin maging patas. Diba? Kayo Sausaw kayo. Yan ba talaga trabaho ninyo? Ipagtanggol si Tambaluslos. Kaya mo sumagot si Tambaluslos. Siya nang sumagot na sumagot. Di kayo involved dyan. Pag di kayo involved, wag na kayong sausaw ng sausaw. Hindi naman kayo binanggit eh. Di ba? Yung mga taong binanggit nga. Tamimi. Duwag sumagot. Kayo, sagot kayo ng sagot. Bine-baby nyo na naman eh. Kaya tayo nagkakaroon ng weak leadership eh. Bine-baby nyo mga leaders natin. Wag. Wag nyo i-baby nagiging weak.
Di naman kayo kasali. Naiinis kasi ako, hindi naman sila kasali, sagot ng sagot. Humihina na naman ba signal ko? Political system that we have in place is disrespecting the authorities, and I think that he'll be made accountable in that at the right time. Si House Speaker Martin Yan, Romualdez Diyos ko! nauna nang sinabi kagabi na walang basihan ang mga paratang ni Kibuloy. Inililihis lang daw. Tangkad pala to si ano, parang kasing tangkad ni Richard Gomez. Richard Gomez, ano nangyari sa'yo? Iniwan ka na sa kangkungan ni Robin Padilla. Di ba? Dati magkapantay lang yan eh. Kasikatan, di ba? Yan ang mga pogi boys dati eh. Yan, di ba? Aga Mulak. Nahalata yung edad ko. Animal. Aga Mulak. Robin Padilla, tsaka Richard Gomez. Nagsuntukan pa yung dalawang yan eh. Tapang talaga nito si Robin, no? Kasi si Robin, maliit lang yun eh. Kasing laki ko lang. 5'7", 5'8". Si Richard Gomez, 6-footer eh. Pero hindi talaga uulong si Robin. Idol talaga to si Robin. Ha? Nagsuntukan. Ayos naman na sila ngayon. Nagkaayos na sila. Pero iniwan na sa kangkungan to si Robin. Iniwan na ni Robin to si Richard Gomez sa kangkungan. Isip-sip. Ewan ko, baka Nito ang atensyon mula sa mga mas seryosong usaping legal. Dagdag naman ni Congressman Asidre, walang nakaaangat sa batas kahit paman si Pastor Kibuloy. correct! I don't think being an appointed son of God puts you above the law. Yun, correct ka naman dyan. Pero, si Tambaloslos hindi rin above the law. Tama? Si Marcos hindi rin above the law. Tama? Si Lisa hindi rin above the law. Tama? Walang above the law. Pati si Duterte hindi above the law. Si Boyeng hindi rin dapat above the law. Si Sara hindi rin dapat above the law. Okay? Patas mo lang. You make sure, pagka may sinabi kayong ganun, you make sure yung mga hari nyo, bossing nyo, alam mo na, fill in the blanks na lang kayo. Diba? Kasi magimo kang ipokrito pagka, pag dalawang itim, ang nakita mong itim, isa lang. Diba? Hipokrito yun. Hindi para sa bayan yun. May punto eh. Tama. Itim yung isa. Pero si ano ba, hindi itim? Si ganito, hindi ba itim? And I'm sure no one is above the law. Kaya naman desidido ang mga mambabatas na obligahin ng pastor na dumalo sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng franchise ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kaugnay pa rin ito ng mga posibleng paglabag ng network kasunod ng maling pahayag ng ilang host tungkol sa travel expenses ng House Speaker. Sa March 12, gaganapin ang hearing ng Legislative Franchises Committee at kung hindi pa rin dadalo, mapipilitan na raw ang mga mambabatas na ipakontempt ang self-appointed Son of God. We will implement the law. If he does not appear, then we will be constrained to execute the subpoena and make sure that he is here to answer the questions and issues raised against him. Okay? Naintindihan niyo po yun? Pinapatawag siya ng Kamara patungkol sa SMNI. Ulitin ko,